Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Ibinasura ng dibisyon ng COMELEC ang mga disqualification cases na inihain laban kay Senator-elect Erwin Tulfo at sa party list na Bagong Henerasyon. Sa inilabas na desisyon ng 2nd Division para sa disqualification case ni Tulfo, lumalabas umanong hindi na basehan na naging convicted siya sa libel para madiskwalipika dahil nakasaad umano sa Omnibus Election Code kapag 5 taon na ang lumipas mula nang siya ay matapos ng sintensya, ito ay deemed removed na. Walang sapat na ebidensya rin ang petitioner para patunayan ang grounds ng citizenship at political dynasty para madiskwalipika si Tulfo. Sa Bagong Henerasyon party list naman, nabasura ng 1st Division ang petisyon laban sa kanila dahil sa technicality o maling procedure na ginawa nito sa pagsasampa ng petisyon. Hindi pa naman agad mapoproklama ang BH party list dahil maaari pa umanong umapela ang nagpetisyon. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang mga kaso kina Tulfo at BH party list ay ilan lang sa re-resolbahin ng COMELEC na nakabinbing disqualification cases sa loob ng 3 buwan. Sa ibang balita, posibleng makaranas ng danger level o 45 degrees na heat index ang 3 lugar sa Luzon ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, ito ay ang Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan at Apari, Cagayan. Bukod naman sa 3 lugar na may 15 din na posibleng makaranas rin ng danger level na nasa 42 to 40 o 44 degrees Celsius na heat index tulad ng Tugigaraw, Cagayan, QB Point, Subic Bay, Olongapo City, Sinait, Ilocos Sur at iba pang lugar. Ang 40 degrees heat index naman ay posibleng maranasan sa ilang lugar sa Metro Manila. Patuloy naman ang paalala ng Pag-asa na sa mga lugar na nasa danger level, ang temperatura ay maaaring makaranas ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kaya kung maaari, uminom ng tubig at iwasan na ang paglabas ng tahanan. At yun ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.